Che, bakit kasi hindi mo na lang i-break ang boyfriend mo? Tanong ni Beth, ang kaibigan ni Charlene. That time ay nasa loob sila ng maliit na employees room na high fashion boutique na nasa Horizon Plaza. Kapwa sila sales lady doon. Bali by regular na ito na matanggap siya sa tindahang iyon. At dahil sa mabait at nakasundo niya agad, kaya naman close na sila ngayon kahit pa ang mag-aapat na buwan pa lamang siya sa pagtatrabaho doon. Mahal ko si Richard. Iyon ang kanya itinugon na itigil ang pagkain. Lunch break kasi nila ng sandaling iyon, 1 taon na rin ang aming relasyon. At 1 taon na rin nagtitiis sa piling niya. Hindi siya umimik. Muli niya hinarap ang pagkain at ang akala niya ay mananahimik na si Beth. Subalit, nagpatuloy pa rin ito sa pagsasalita. Kung ako sa'yo, siseryosohin ko ang inalok ni ma'am. Biruin mo, siya na mismo ang nagrereto sa'yo sa kanyang uniko iho. Ay, hindi biro yan, Che. Sunggaban mo na at swerte yan. Hindi lingid sa kalaaman na kasama niya sa trabaho na gustong-gusto siya ni Mrs. Carla Ilustre. Ang may-ari ng butik, una palang kita nito sa kanya noong mag-apply siya at in-interview ay halata na siya ang pagkakagiliw nito sa kanya. At lalo pa nga itong naging mabait sa kanya dahil sa maganda niyang performance sa trabaho. Siya na kasi agad ang naging top seller sa unang buwan pa lang niya sa trabaho. And every month ay ganoon nga ang nangyayari. Kaya naman lalo siyang nagustuhan ng kanyang boss. Maswerte daw siya sa negosyo. Good morning, Che! Nagulat si Shirley nang batiin siya ni Miss Ilustre habang pinilitan niya ng dress ang manikin sa window ng umagang iyon. Kabubukas lang kasi ng butik at hindi naman dumating ng ganoon kaaga ang babae. Kaya naman ikinabiglaan niya ng bagay na iyon maging ang mga kasama niya sa trabaho. Good morning po, ma'am. Aniya. Nang makabawi sa pagkabigla, ang aga po yata. Yun, ma'am. You're getting prettier each day, my dear, sabi nito sa kanya. Na tuwing may kita siya ay lagi niya naririnig. Na hindi naman niya ikinatiirita dahil alam naman niyang hindi ito nang bobola. At the age of 50, maganda pa rin ang may-ari ng butik. Wala itong pinagkaiba sa actress beauty queen na si Evangeline Pascual. Parang isa ito at mga babae sa pagkilos at pagsasalita. Byuda na ito ng isang magaling na doktor. At ngayon nga ay pinagkakaabalahan ay ang sariling negosyo. Ang butik na may 3 branches na malalaking department store sa Kamaynilaan. Ngiti lang ay tinugon ni Charlene dito. Excuse me, ma'am. Aniya. Saka hinarap muli ang ginawa ito. Ito ho new arrival item natin ang i-display ko sa manikin para makita ng mga customer. Maaasahan talaga kita, Che. Tuwang-tuwa nitong sabi. Saka hinawakan ng kanyang kamay. Mamaya mo na ituloy yan at maibibigay ako sa'yo. Ho? Napalunok niyang sabi. Ano ho yan, ma'am? Halika rito sa employees room. Ang sabing hinila siya. Samnay, ikatuwa mo itong ibibigay ko mula sa anak kong si Jerwin. Ho? Bulalas niyang muli. Pakiramdam niya ay nanlamig ang buo niyang katawan dahil sa narinig. Nakatingin sa kanya ang mga kasamahan sa trabaho, lalo na si Beth, nangiting-ngiti. Ito kasi ang numerong 1 natutuwa sa pagrereto sa kanya ni Mrs. Ilustre sa anak nitong binata sa kasulukuyang nasa Amerika. Pulang-pula talaga ang mukha ni Shirley nang makaharap niya sila ang kanyang boss na sa loob ng maliit na silid. Nang tumingin siya sa maganda nitong muka ay kitang-kita niya ang hindi matatawarang kasiyahan. May ipinabibigay sa'yo si Jerwin ko, sandali lang. Sabi nitong naging abala sa pagkuha sa bagay na iyon mula sa malaki nitong handbag. I'm sure magugustuhan mo ito, o Gerrit. Napatingin siya sa inabot nitong kahong nakabalot pa ang makintab na gift wrapper. Sumalsal ang tibok sa kanyang dibdib. Dahil doon ay hindi siya agad nakakibo. Kunin mo, Che, sabi ng mabait na babae. Para sa'yo talaga yan, bigay ng anak ko. Napalunok siya. Nang binawi na niya ang paningin mula sa regalong inuumag nito ay inuukol ang mga mata kay Mrs. Ilustre.
Ang totoo'y nakadama siya ng hiya kaya nagdalawang isip siya kung tatanggapin ang binigay nitong iyon. Accept it, ana ng matandang babae. Magagalit si Chervin sa'yo kapag hindi mo ito tinanggap. Napalunok siya ng laway. Charlene, please, sabi pa netong nakikiusap ang mga mata. Wala naman sigurong mawawala sa'yo kung tatanggapin mo ito, di ba? Minsan pa niya inukulan ng tingin ng regalo. Ibinigay niya lang ito bilang pagsasalamat sa mga picture. Picture? Alin po picture, ma'am? Inakbayan siya nito. Tanda mo yung stolen shot na kinuha ko last month habang nakatayo ka rito sa selling area? Ipinadala ko sa anak ko. Laking tuwa niya. Namutla ang mukha ni Charlene. Humihingi kasi ito ng picture niya noon ngunit lagi niya ipinagpapaliban ang pagbibigay dito. Sinasabi niyang nalilimutan pero ang totoo'y hindi niya dinadala. Hanggat maaari kasi ay ayaw niyang magkaroon ng ugnayan sa kusinong mga lalaki dahil nga may boyfriend na siya. Si Ricardo Ateneo. Mahal niya ito at wala siyang duda na mahal din siya neto. In fact, nitong mga huling araw ay kasama na sa paksa ng kanilang usapin ang tungkol sa kasal. Pasensya ka na, Che. Masuyo pang sabi ni Mrs. Ilustre. Hindi mo kasi ako bigyan ng picture mo kaya iyon ang pinadala ko kay Jerwin. Tuwan-tuwa ang binata ko kaya nga ito'y may ipinadala sa'yo. Tanggapin mo na. Napilitan siyang tanggapin iyon. Mabait naman kasi ito sa kanya, nakakaya kung tatanggihan niya. Lalo pa nga't ito ang may-ari ng butik sa kanyang pinagtatrabahuhan. Salamat ho, ma'am, sabi niya. Pagkuway ngumiti. Pakasabi na rin ho kay Jerwin ang taus-puso kong pasasalamat sa kanya. Sige iha, tugon nitong maluwag na maluwag ang pagkakangiti. Paano? Aalis na ako. Pupunta po ako sa branch natin sa Isetan. May mga applicant kasi akong i-interviewin. Sige po. Bye. Hindi siya naakibo nang halikan siya nito sa pisngi. Isang unit ng cellphone ang laman ng kahong iniregalo ni Jerwin kay Charlene. May kalakip iyong liham at picture. May kakaiba siyang naramdaman sa kaibuturan ng kanyang puso. Para bang gusto niyang kiligin habang binubuksan ng sobre. Binasa niya iyon. Charlene, hi, good day. Akala ko binubola lang ako ni Mami nang sabihin niyang you're very pretty. But I found it true when I got your picture and I think she was right when she told me you're mabait. Your face shows it. So I'm looking forward to us being more than friends. Itinigil niya ang pagbabasa. Nabigyang pansin kasi niya ang nakasulat sa liham na more than friends. Naisip niya mukhang tulad din ng binatang ito si Mrs. Ilustre. Seryoso sa paghihiling sa kanya na kung iibig siyang muli ay huwag nang sa iba. Nasabi na kasi niya sa mami ni Jerwin na may boyfriend na siya. Ngunit ang katwiran nito ay hindi pa naman daw siya na ikakasal. May pagkakataon pa daw para magbago ang kanyang isip at puso. Talagang hindi nito tinututukan o tinutuldukan ang pag-asam na magkaroon sila ng relasyon ng binata nitong anak. At ngayon nga, nasa kamay na niya ang liham ni Jerwin. Napansin agad niyang may nagpapanais dong makarelasyon niya sa hinaharap. Hindi lang kasi nito hinihiling na maging magkaibigan sila. Obviously, he wished na sana'y mauwi ang kanilang relasyon higit pa sa pagiging magkaibigan. Nagpakawala si Charlene ng malalim na hininga. Pakiramdam kasi niya ay punong-puno ang kanyang dibdib ng sandaling iyon. Pagkuway, ipanatuloy niya ang pagbabasa. Hoping na magustuhan mo ang regalo ko. Pagsasalamat yan dahil nagkakakilala tayo kahit sa ganito lamang paraan. Huwag mo rin sanang mamasamain ang pagbibigay ko. Hindi yan suhol. Natuwa lang talaga ako dahil nakilala kita. Pagkatapos niyang basahin ang liham, ay tinitigan na niya ang kalakip na liham na full body shot picture ni Jerwin. Napangiti siya. Totoo rin kasi ang sinabi ni Mrs. Ilustre na gwapo ito.
na syempre ay pinagmamanahan naman ng mukha nitong mabait. Clean cut kasi at wala ring manipis na bigote. Wala raw itong bisyo at mukhang totoo nga dahil maganda ang pangangatawan nito. She could see a bare belly in the picture. Kung may bisyo man daw kasi ito, iyon ay ang magtrabaho. Computer programmer daw ito sa isang software company sa Amerika. Ang ganda niyang ngumiti sa isip-isipan niya habang nananatiling nakatitig sa picture. Mukhang mabait nga. Napatingin siya sa kawalan. Totoo kayang wala pa siyang girlfriend sa Amerika? Ang gwapo niya kaya, imposibleng wala. Nagpakawala pa siya ng malalim na hininga. Pagkuway ng alumbaba, nahulog siya sa pag-iisip kaya pansamantala ay nakalimutan niyang dapat ay nasa labas siya ng silid na iyon upang harapin ang kanyang trabaho. Baka naman may girlfriend na siya, nausa ni Charlene pagdakay na palabi. Baka pinagbibigyan lamang niya ang gusto ni Mrs. Ilustre. Nakulitan lang siguro siya sa mami niya kaya ganito ang nangyayari. Tinignan ulit niya ang hawak na picture ni Jerwin at doon siya inabutan ni Beth nang pumasok ito sa silid na iyon. Ang gwapo talaga niya, anang kanyang kaibigan nang maupo sa kanyang tabi at muling tinitigan ng picture na nag-iisang anak ng kanilang boss. Walang panama sa kanya si Richard mo, Che. Tumigil ka nga dyan, Beth. Hindi nga, sabi pa netong seryosong-seryoso. Kung ako ikaw, i-break ko na talaga ang boyfriend ko. Total naman ay siloso siya at madalas kayong nag-aaway dahil sa wala sa lugar niyang pagsiselos. Hindi siya umimik. Tinitigan niya ang kaibigang nakakatitig naman sa picture ni Jerwin. Nag-iisip siyang mabuti tungkol sa sinabi nito. Totoo naman kasi iyon, malimit silang nag-aaway ni Ricardo dahil sa pagsiselos nito. Hindi ko pa man nakikilala at nakikita ang personal itong anak ni Ma'am Carla. Alam kong laman na lamang na siya kay Richard mo. Tigilan mo na nga ang pagkukumpara sa kanilang dalawa, Beth. Saway niya rito. Pakiramdam kasi niya ay nahihirapan siyang nahati kasi ang kanyang isipan sa dalawang lalaki. Umingos si Beth. Ayaw mo silang pagkumparahin ko dahil alam mo matatalo ang mahal mong boyfriend? Sige na nga, sabi niya. Talo na kung talo si Richard, pero never ko pa rin siyang ipagpapalit. Alam mo namang mahal ko siya sa kabila ng lahat. Gaga ka kasi. Iniiwas niya paningin sa kaibigan. Naisip niya totoo naman ang sinasabi nito. Nagpapakagaga talaga siya. Madalas nga silang mag-away ni Ricardo, ngunit wala pa rin talaga siyang balak makipagkalas dito. Kasi naman, sabi pa nga ni Beth, kung susundin pa nga ang pangarap na ang gustong maging groom ang naging first boyfriend, Che. Case to case basis din naman yan. Okay lang na pangarapin mong maging groom ay ang naging first boyfriend mo. Kung matino at makakasundo mo talaga. Sumimango si Charlene. Tumungo naghagip ng kanyang mga mata ang kahon ng cellphone na kanina pa hindi bibigyan ng pansin ng kanyang kaibigan. Pero kung katulad nga ni Richard mo ang papangarapin mong maging groom and later on ay magiging asawa, tumiri ka mga mata nito. Che, maawa ka naman sa sarili mo. Kung ngayon nga'y hindi pa nga kayo mag-asawa ay lagi kanyang inaaway dahil sa wala. How much more kapag mag-asawa na kayo? Ay, ayokong isipin talaga. Napatingin siya sa mga mata nito ng tuwid. Nilabanan naman nito ang titig niyang iyon. Ipinakikita kasi nito sa kanya at pinadadaramdam ang maging seryoso sa sinasabi sa kanya. Totoo naman kasing itong nagmamalasakit bilang kaibigan. Che, baka everyday ay bubugin ka ni Richard kapag mag-asawa na kayo. Makita lang niyang tiyak na may kausap kang ibang lalaki ay aawayin ka at susuntukin. Aray, nasapu pa niya ang sariling mukha. Ang sakit, ayoko talagang isipin pero ganyan tiyak ang magiging buhay mo kapag siya ang naging husband mo. Hindi naman siguro, sabi na lang niya. Hindi naman siguro. Ulit nito, ibig sabihin, itataya mo ang buhay mo sa kanya? Paano ko ganyan nga mangyayari sa iniisip ko? Kawawa ka naman. Beth,
Hindi naman madaling gawin na basta ko na lamang i-break si Richard. Wala pa naman siyang ginagawang masama na pwede kong itahilan para maghiwalay kami. Hindi pa ba sapat yung hindi kayo lagi nagkakasundo? Hindi pa ba sapat yung lagi kanyang inaaway? Nako, bahala ka na nga. Muli nitong hinawakan ng picture ni Jerwin. Minsan pa nga ay kinikilig na tinitignan iyon. Grabe talaga sa kagwapuan ng anak ni ma'am, sabi pa nito. Kung ako lamang ang natipuhan ni ma'am para sa kanyang anak, hindi siya magdadalawang salita sa akin. Napatawa siya ng mahina dahil sa ikinikilos nito. Totoo, tili naman ni Beth. Seryoso ko, Charlene. Sa mga katangiang ito ni Jerwin, daig ko pa ang tumama sa loto. Tinitigan din niya ang picture ng binata. May boyfriend na kasi ako. Naghahanda na sila for the store closing nang matawagan si Charlene ng kanilang supervisor na si Myrna. Agad naman siyang lumapit dito at nagtanong kung ano ipapagawa nito. Si ma'am, ang sabi sa kanya, ngiting-ngiti nang bahagya itinaas ang hawak na receiver ng telepono na hindi niya napansin kanina. Gusto ka raw makausap. Napalunok siya. Agad siyang kinakabahan. Bunga nyo na hindi agad niyang nakuha mula rito ang receiver na telepono. Wala naman kasi siyang naapuhapan sa isipan kung ano ang sasabihin ni Mrs. Ilustre. Sasabihin ko kay ma'am na ayaw mo makipag-usap? Pabirong tanong sa kanya ni Myrna na matilihang siya na pagkakatayo sa harap nito. Hindi ate, maagap nang sabi ni Charlene. Ate, ang tawag nila sa supervisor. Kakausapin ko, kinabahan lang ako. Kausapin mo na, anitong inabot sa kanyang receiver. Naghihintay si ma'am. Thanks ate, ani yan tinanggap iyon. Ngunit tinakpan muna niya ng palad ang mouthpiece at tumikim siya. Pakiramdam kasi niya ay nahihirapan siyang huminga. Hello ma'am, good evening po. Hello Charlene, kumusta na? Anang babae sa kabilang linya ng telepono. Masigla ang tinig nito. Okay naman po ako ma'am. I mean, kumusta ang impression mo sa anak ko? Nakita mo ang kanyang picture, di ba? Do you think he's okay? Lalo siyang kinabahan sa tanong na iyon ni Mrs. Ilustre, subalit sinikap niyang maging kalmante. Okay naman po ma'am, tugon niya. Mapahigpit ang pagkahawak sa receiver ng telepono. Mukha nga po siyang mabait. Mabait talaga ang anak kong yun, Charlene. Wala kang magiging problema sa kanya. Tumango siya na para bang kaharap niya ang kausap at may kita nito iyon. Do you find him attractive? Tanong pa nito sa kanya na bakas pa rin ang tinig ng excitement. Talagang sabik na sabik itong malaman ang kanyang damdamin para sa kanya, anak. Huwag kang mahiya, iha. Tell me the truth. Gwapo nga ho si Jerwin, ma'am. You like him? Pinamulahan siya ng muka dahil sa pagiging prangka nito. Parang gusto niyang maputulan ng hininga ang sandaling iyon. Ano bang isasagot ko kay ma'am? Tumikim si Mrs. Ilustre na waray pinupukaw ang kanyang atensyon. Pagkuway, muling inulit ang tanong sa kanya. Do you like him, Che? Ma'am, tugon niya. Pagkatapos tumikim, may boyfriend na po ako. Siloso pa naman ho si Ricardo. Hayaan mo siya, sabi nitong tumatawa ng mahina. Wala pa naman siyang tuwirang karapatan sa'yo. You're not married yet. Pero plano mo naming magpakasal, ma'am. Naisipan niyang sabihin ang bagay na iyon at baka sakaling tumigil na ito sa karereto sa kanyang anak. As a matter of fact, napakasunduan na ho namin kung saang simbahan kami magpapakasal at kung saan gaganapin ang reception. Basta, hanggat hindi kayo kasal, may pag-asa pa rin ng ibang lalaki na mahalin ka, anitong tila. Hindi man lamang nabawasan ang pag-aasang magkaroon sila ng relasyon ni Jerwin. At syempre, mamahalin mo rin, di ba? Hindi siya kumigbo kapag ganoon. Ang paksa ay ayaw niyang patagilin pa ang pag-uusap nila nito. Sa ngayon kasi, wala pa talaga sa plano niyang kalasan si Ricardo. Hello, Charlene? Ma'am?
Tumawag na ba sa'yo si Jerwin ko? Nagkausap na ba kayo? Hindi po. Hindi pa po, ma'am. Totoo bang cellphone ang gift niya sa'yo? Kinulot ko kasi siya kung ano ang laman ng kanyang pinadala. Nakulitan naman kaya sinabi sa akin. At ang sabi niya ay iyon ang iniregalo niya para magkaroon kayo ng communication kahit sa text lamang. Baka ho, busy pa siya ma'am. Gusto ko nga ho siyang makausap para makapagpasalamat ako sa kanya. Hintay-hintayin mo ang tawag niya, iha. Baka nga busy pa siya. Pero huwag kang mainip ha. Kausapin mo siya kapag tumawag sa'yo. Sabi nito, hindi pa rin nawawala siya sa tinig. Matutuwa talaga ako kapag kayo ang nagkatuluyan ng anak ko. Sige po ma'am. Sinadya niya magpaalam para maputol ang kanilang pag-uusap. Magsasara na po kami. Sige, Che. Ingat ka, anak. Bye. Bye, ma'am. Aniya. Pagkuway, ibiniba na niya ang kreda ng receiver ng telepono. Na pinihit niya ang ulo ay bigla siya nanlaki ang mga mata. Hindi kasi niya namalayan na nasa tabi na pala niya ang mga kasamahan sa trabaho at nakikinig sa pag-uusap nila ni Mrs. Ilustre. Anong ginagawa niyo dyan? Inuulan siya ng biro ng mga ito. Hindi niya inaasahang sasalubungin siya ni Ricardo ng galit paglabas niya sa employee's entrance ng department store. Ang tagal mo naman, sabi nitong hinawakan siya sa braso. Ikaw na lamang yata ang naiwan sa loob ah. Aray! Inis niyang binawi ang braso. Ano ba? Sasaktan ako, Ricardo. Bakit ka ba nagagalit? Ang tagal-tagal ko nun kasing naghihintay sa'yo dito. Bakit nagpapakagalit ka? Hindi ito umiimik, ngunit iginaya siya sa paglalakad patungo sa kotse nitong nakakimbil sa parking lot sa hindi kalayuan. Mula ito sa mayamang pamilya at dahil nakatapos ng kursong Banking and Finance sa kilalang university ay may maganda ng posisyon sa pinagtatrabahong bangko. Pasok! Utos nito sa kanya nang pinagbuksan siya ng dahon ng kotse. Bilisan mo! Nakadama siya ng inis kaya hindi siya sumunod. Sa halip ay binawi ang sariling braso mula sa pagkakahawak nito. Ano ka ba? Aniyang tinitigan nito ng masama. Bakit ba nagpapakagalit ka na naman sa akin, Richard? Para bang may ginagawa akong masama ah? Malay ko ba? Kung may security guard kang kasama sa loob kaya nagtagal-tagal mong lumabas. Yanig ng kanyang pagkatao dahil sa inis at na naririnig. Ricardo, aniyang napapailing. Ano na naman bang yung kalokohan pumapasok sa utak mo? Imposible bang ang iniisip ko ikaw na nga lamang ang tanging tao sa loob ng department store na yan? Charlene, hindi mo ako masisisi kung mag-isip ako ng masama sa'yo. Umiiral na naman yung pagiging siloso mo. Kung ano-ano na naman yung iniisip mo. Hindi ka na ba talaga magbabago ha? Nagtiim ang mga bagang nito. Dinuro ang kanyang muka. Sino ang kasama mo sa loob? Tanong pa sa kanya. Bakit ang tagal mong bumaba at lumabas? Bakit huli kang lumabas? Hindi ako ang huling Ricardo. Sigaw niyan, tinapik ang kamay nito. Huwag mo nga akong dinuro-duro dyan. Talagang hindi ka na nagbago. Wala ka nang ginawa kundi ang magselos. Mahal kita, Charlene. Alam mong nagsiselos ako dahil mahal kita at ayokong lokohin mo ako. Hindi kita niloloko, Ricardo. Sabi niyang napaluha na. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal. Wala ni gatiting sa utak ko nang pataksilan ka. Wala ka man lamang tiwala sa akin. Hindi ito umimik. Isinandig ang likod sa sariling kotse nang umalis sa kanyang harapan. Pinigil naman ni Charlene ang sarili sa pag-iyak. Pinalis niya ang mga luhang bumasa sa mga kabila niyang pisngi. Sinikap niyang magsalita na buo ang tinig. Late kaming nag-close ng butik dahil marami pang customer. Richard, paliwanag niya na huli talaga kaming magsara dahil sa dami ng mga tao kanina. Hindi naman namin sila pwedeng ipagtabuyan.
Muli itong nagtiim ng mga bagang habang nakatingin sa malayo. Alam niya nakikinig ito sa kanyang sinasabi, kaya nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. At mali ang akala mong ako ang huling-huling lumabas. Sabi pa niya tinitigan ito. Ako pa nga ang nauna kina Ate Myrna dahil alam kong naghihintay ka rito. Naroon pa siguro sila sa loob o siguro'y kalalabas lamang. Sorry, mababa namang tonong sabi nito. Alam mo namang ganito talaga ang ugali ko. Saka mahal kita at takot akong mawala ka sa buhay ko. Richard, wala na sa lugar ang pagsiselos mo. Nahihirapan na ako. Hindi ko na alam kung paano ko ipapakita ang ipagdadama sa iyo na mahal kita at kailanman ay hindi ko na inaiisip na pagtaksilan ka. Magtiwala ka naman sana sa akin. Pasensya ka. Hindi na niya hinintay pang matapos itong sasabihin. Nagtatatakbo na siya palayo. Hindi na niya napigilan pa ang sarili sa pag-iyak. Ang sama-sama ng kanyang loob dahil sa ikinikilos ng iyon ng katipan. Charlene! Narinig niya ang tawag na humahabol na si Ricardo. Ngunit binaliwala niya iyon. Mabilis pa rin ang kanyang paglayo at hindi man lang ito nilingon. Che! Pasensya ka na! Sabi pa nito nang maabutan siya at nahawakan sa braso. Let me explain. Hinarap niya ito. Galit na tinitigan. Tama na. Ayoko nang marinig ang mga paliwanag mo. Sabi niya tinabig ang malakas ang kamay nito. Saka muling mabilis na tumakbo palayo. Naramdaman niyang hindi na siya sinundan nito. At pinagpapasalamat niya iyon. Para kasing puno-puno na ang galit ng kanyang dibdib. At ayaw na talaga itong makausap. Nang huminto na siya sa may gilid ng kalsada, ay sa kanya ito nilingon. Nakita niya itong hindi na kumilos sa kinatatayuan. Nakasunod lamang ang tingin sa kanya. Para bang tinablan na ito ng hiya. Gusto pa sana niya itong balikan upang sumbatan para mapawi ng tuluyan ng galit sa kanyang dibdib. Subalit hindi na lamang niya ginawa at nag-abang na lamang siya na masasakyan pa uwi. Naisip pa niya na may mas importante pa siyang dapat gawin. Isa pa nananawa na siya sa mga panunumbat nito. Maraming beses na niyang ginawa iyon. Subalit tila naman bato ito sa pagkamanhid. Hindi na yata talaga ito magbabago. Iyak ng iyak si Charlene. Nang makauwi siya sa kanilang bahay, ay hindi na niya nagawa pang kumain ng hapunan. Nagkulong na lamang siya sa kwarto at tinayaan ang sarili na magluwag ang kalooban. Wala akong ibang inuukulan ng pagmamahal kundi ikaw lamang, Ricardo. Sa loob-loob niya habang nakadapa pa sa kama. Alam ng Diyos kung gaano kita kamahal pero lagi mo naman ako sinasaktan. Lalo na palakas ang kanyang paghagulgol, gigil na gigil talaga siya. Magagawa lang sana niya pupuntahan niya si Ricardo at pagsasampaling niya para mabawasan ang bigat ng kanyang dibdib ng sandaling iyon. Bakit ka na lang lamang nangangakong magbabago na pero hindi mo naman ginagawa? Iniisip ni Charlene kung talagang mahal siya ng boyfriend para kasi hindi na maituturing na pagmamahal ang ginagawa nito sa kanya. Kalabisan na talaga ang pagiging siloso nito. Wala naman itong nakikitang mali niyang ginagawa para pagsilosan, ngunit sinasaktan siya agad. Hindi ko na yata ito kayang tiisin, na sa loob pa niya. Hirap na ako. Bumangon siya at umupo sa kanyang kama. Iniarko niya ang mga tuhod at niyakap iyon. Patuloy siyang lumuluha. Hindi niya naiwasang hindi patuloy na maawa sa sarili. Wala man lamang akong hindi ginawa para sa kanya. Mula sa kanyang mga labi. Lahat naman ng makakaya ko'y ginawa ko para patunayan na mahal ko siya. Tapos ganito pa ang isusukli niya sa akin. Lalo siyang napaiyak. Si Ricardo naman kasi ang first boyfriend niya at ipinangako niya sa sarili na pagkamamahalin niya ito. Plano pa nga niya ito na ang lalaking maghahatid sa kanya sa harap ng altar. At hindi nga lingid iyon sa mga taong mahalaga sa kanyang buhay. Pero kung ganyan din lang naman ang ugali mo, mas mabuti pang putulin ko na ang ating relasyon.
Ayokong pagsisihan ko habang buhay ang gagawin kong pagpapakasal sa Rio kung sakali. Nang mahimasmasan ay natulog na si Charlene. Buo na ang pasya niya na makipagkalas kay Ricardo kahit alam niyang labis din siyang masasaktan sa desisyong iyon. Kung hindi naman kasi niya gagawin ang bagay na iyon, tiyak niya mas mahihirapan siya at patuloy lamang ang magugulong hati niya. Iyon talaga ang inaasahan ni Charlene. Susunduin siya ni Ricardo sa kanilang bahay, kinaumagahan para ihatid sa trabaho. Ugali na kasi nito na kapag nag-away sila ay nanunuyo sa ganoong paraan. Break na tayo, sabi niya nang sulubungin siya sa main door. Biglang napawi ang ngiti nito dahil sa narinig. Nanlaki ang mga matang napatitig sa kanya. Nabigla talaga ito sa kanyang sinabi. "Huwag naman, Che," taranta nitong sinabi. "Baka naman pwede natin pag-usapan ang mga bagay na ito." "My decision is final," tugon niya. Seryoso ang muka, tuwid na nakatitig sa mga mata nito. "Huwag mo na akong hihatid dahil hindi ako sasama sa'yo." "Che, please," sabi pa ni Ricardo. May katwiran nitong maalarma at matakot dahil sa alam niyang nararamdaman nitong seryoso siya sa sinabi. Mula kasi nang makarelasyon sila ay ngayon lamang siya nagkaroon ng lakas na ipahayag iyon at talagang gagawin niya. "Maraming beses na tayong nag-away dahil sa pagsiselos mo, Ricardo," sabi pa niya, pilit na pagkakatatag. Pinigil niya ang mga luha na huwag malaglag. Ang totoo kasi nasasaktan din siya sa mga desisyon na iyon. At maraming beses ka na rin nangako sa aking magbabago ka. Pagkatapos lagi nating away ay nagsusorry ka. Sawang-sawa na ako. "Che, wag." Bagya pa ito nautal. Talagang natatakot ito sa pakikipagkalas niya na iyon. "Nangako ko sa'yo noon na maraming beses na magbabago na. Pero hindi ko nagawa. But this time, sisikapin kong mangyayari na talaga." "Puro ka pangako." May diin na bitaw niya sa bawat salita. "Sawa na ako, Ricardo." "Che, pinilit ko namang magbago pero hindi ko maiwasang hindi magselos. Mahal talaga kita at kinatakatukutan kong mawala ka sa buhay ko." "Hindi pagmamahal yan. Masyado mo na akong sinasakal. Pinahihirapan. Bigyan mo ko ng isang pagkakataon. Hindi kasi ganoong kadaling alisin ang ugali kong yun. Tao lang ako, Che. At ako, tao din lang." Sumbat niya sa sinabi nito. "Nasasaktan ako. Nahihirapan ako, Ricardo. Hindi ako manhid. Promise." Anitong hinawakan siya sa kamay ng pagkabilang balikat. "Sisikapin kong magbago this time. Please me another chance. Babawi talaga ako. Kung hindi ko magawa sa pagkakataong ito, saka mo ko i-break, tatanggapin ko na iyon." Hindi siya nagsalita, ngunit tinitigan niya ang tuwid sa mga mata ang lalaki. Waring naman ay sibat iyon sa paniningin nito kaya napatungo. "Huwag mo na akong ihatid," sabi niya. "Salamat na lamang." "Che," anas nito nang ihakbang niya palayo ang mga paa. Ibig na ibig siya nitong sundan, ngunit pinigilan na lamang ang sarili. Alam kasi nitong wala ding mangyayari dahil hindi pa rin niya kakausapin. Kaya naisipan na lamang nito na bigyan siyang pagkakataon makapag-isa at makapag-isip. Subalit ipinangako nito sa sarili na gagawa pa rin ng paraan para suyuin siya. Hindi ito titigil hanggat hindi niya muling tinatanggap. Nang makasakay na ng jeep si Charlene ay hindi na niya napigilan ang sarili na lumuha. Nasasaktan kasi siya dahil sa nangyayari. Mahal naman kasi niya ang katipan at bunga na lamang ng pagiging seloso nito kaya siya nagpasyang kalasan ito. Kung nagbago ka sana agad, Ricardo, kung di na ito ay ahantong sa ganito. Ayoko magkahiwalay tayo pero itinulak mo akong gawin ng bagay na ito. Bahagya pa siyang nagulat nang marinig na tumutunog ang cellphone na nasa loob ng kanyang handbag. Habang lulan siya ng pangpasaherong jeepney,
Batid niyang si Jerwin ng caller dahil wala pa naman siyang pinagbibigyan ng numero niya at ito lamang ang nakakaalam yun. Paano'y sa binata nga galing ang aparatong iyon? Nanginginig ang kanyang kamay habang kinukuha iyon. Masalsal ang tibok ng kanyang puso at para bang nakakaramdam din siya ng pananabik na marinig ang boses nito. Hello? Medyo nanginginig ang kanyang tinig. Good morning, masiglang sabi naman ng magandang boses na lalaki sa kabilang linya ng telepono. Si Charlene ba ito? Yes, tugon niya. Hindi maiwasang kiligin. Para kasing gusto niyang ma-inlove sa boses nito. Ang gwapo rin naman ng boses niya. Ikaw ba si Jerwin? Yeah, Charlene. Ako ang anak ni Mrs. Illustre. I'm your friend na nagpapadala ng picture sa'yo. At itong cellphone na gamit ko. Jerwin, thanks. Nakakahiya naman sa'yo, nagpadala ka pa. Don't mention it. That's all the gesture of gratitude. Nagustuhan mo ba? Oo naman, ang ganda nga eh. Ayaw ko nga sanang tanggapin kaya lang ay namapilit ang mami mo. Magagalit ka raw kapag hindi ko tinanggap. Tumawa ito ng mahina. Magagalit talaga ako sa'yo. Salamat naman na tinanggap mo. Lalo tuloy akong sumigla. We're officially friend na kasi from now on. Naramdaman niya ang sayang-saya ng kanyang puso dahil sa naririnig. Natutuwa rin talaga siya at naging magkaibigan na sila ng binata. At hindi naman niya naikubli iyon sa tinig habang nakipag-usap dito. Alam mo, ang ganda-ganda ng voice mo. Puri pa ni Jerwin sa kanya. Ang sarap pakinggan. Ang sarap po rin kausapin. Hindi tuloy ako manghihinayang na tawagan ka lagi. Akala ko pa naman mabait ka, sabi ni Charlene na nakangiti. Marunong ka rin palang mambola. Hindi bola yun, Che. Talagang hindi ako mananawang kausapin ka. Hindi ako manghihinayang sa load kahit gaano pa kalaki ang maubos ko. Wag naman. Ang hirap ng buhay ngayon. Napahagikik siya. Pati hagikik mo, pretty. Sabi pa nito sa kabilang linya. Para tuloy kong gusto kong umuwi na dyan sa Pinas para makita at makausap sa personal. Baka naman magsisi ka lang kapag nakita mo ako sa personal. Photogenic lang kasi ako. Ang totoo ay pangit ako sa personal. Hindi ako naniniwala, Miss Medina. Tumawat pa ng mahina na sabi nito. Sabi pa sa akin ng puso ko, napakaganda't mo't napakabait pa. Kaya nga gusto niyang ligawan na kita. Namula ang kanyang mukha dahil sa mga narinig na iyon. Paano'y tila kinikiliti ang kanyang puso. Hindi niya maipaliwanag ang sarap na nararamdaman niya sa damdamin ng sandaling iyon. She became speechless in that very moment. She really don't know what to say. Magpahagyang bang liligawan siya agad? Oh my! Parang ibig niyang himatayin dahil sa lihim niyang kilig. Ang sarap-sarap talaga ng kanyang feeling sa sandaling iyon. Nabigla ka ba? Sabi pa ng lalaki sa kabilang linya. Pasensya na, masyado akong mabilis. Pero iyon kasi talaga ang nararamdaman mo. Okay lang? Wala sa loob niyang tugon. You mean, okay lang akong manligaw agad sa'yo? Ha? Nanlamig ang pakiramdam niyang sabi. Hindi. I mean, okay lang kung nakapagsalita ka ng ganyan, naiintindihan ko. Ganun ba? Tila nalungkot nitong pahayag. Sige na, sabi ni Charlene. Talagang pinutol na niya ang pakikipag-usap dito at baka kung ano pang lumabas sa kanyang bibig, hindi malayong mabisto talaga ni Jerwin ang tunay niyang saloobin. Bye, Jerwin. Thank you ulit. Bye, Che. Take care. Nagpakawala siya ng malalim na hininga nang wala na ito sa kabilang linya. Bigla naman siyang nalungkot. Nagkapuwang na naman sa isip niya ang sitwasyon nila ng boyfriend na si Ricardo. Hindi nakaligtas kay Beth ang lungkot sa ikinikilos ni Charlene. Kaya habang nakatayo sila sa selling area ay naghihintay ng customer ay lumapit ito sa kanya. May problema ka ano?
Natigilan siya. Iniisip niya kung sasabihin niya ang totoo sa kaibigan. Alam kasi niyang basa ang papel ni Ricardo sa kaibigan at ayaw naman niyang lalo pa itong lumala. Siguro nag-away na naman kayo ng Richard mo, no? Sabi nito. Nang marinig niya ang sinabi nito ay hindi na niya napigilan ang sarili na sabihin ang totoo. Sama ako ng 5 dyan. Anitong ngiti-ngiti. Alam mo, Che, iyan ang pinakamaganda mong ginawa sa buhay mo. Mabuti man at nagising ka na sa katotohanan. Nasasaktan pa rin ako, Beth. Sa una lang yan. Sabi naman nito, hayaan mo't nasa likod mo lang ako. Tumango siya. Nagpasalamat nito, hindi rin niya maiwasang sabihing maswerte siya sa pagkakaroon ng kaibigan tulad nito. Madrama ba? Natatawa nitong sabi sa kanya. Umiti ka nga. Hindi pa. Katapusan ng mundo ano. Nakakalungkot din kahit papaano, Beth. 1 taon din naman kaming nagkaroon ng relasyon ni Ricardo. At pinangihinayangan mo yon? Mabilis nitong sabi. Wag no. Hindi pinangihinayangan ng ganong klaseng relasyon. Dapat nga ay matuwa ka dahil nakakalas ka na sa kanya. Isang malalim na hininga kanya pinawalan. Tumingin siya sa malayo. Hindi talaga niya maiwasang maghirap ang kalooban. Minahal naman kasi niya talaga si Ricardo sa kabila ng lahat. Siya nga pala, ani ni Beth na pinasigla ang tinig. Talagang sinisikat nitong maging masaya siya. Kumusta si Jerwin? Tumawag na ba siya sa'yo? Tumango siya. Kanina lang habang sakay ako ng jeep papasok dito sa trabaho. Ang swerte mo talaga. Sabi pa nito, ang ganda na unit ng cellphone na binigay niya sa'yo. Ano? Imagine, mami pa niya ang nag-abot sa'yo. Che, botong-boto talaga siya sa'yo, si ma'am. Ewan ko nga ba kung bakit gustong gusto ko ni ma'am. Hindi lahat ng tao nakakapulot ng swerte, kaya wag mong sayangin ang pagkakataon. Ngayon na i-break mo na si Ricardo, tanggapin mo naman ang pakikipagkaibigan ni Jerwin para hindi na magtagal ang manligaw na ito sa'yo. Nanliligaw na nga, wala sa loob na nagsabi niya. Bagay na kinagulat ng kanyang kaibigan. Talaga? Kanina habang kausap ko sa cellphone, nayakap siya nito. Ang galing naman, nakakaingit ka, Che. Abay ako ha. Sira, aniyang napangiti. Kung ano-ano agad ang iniisip mo. Naku, sabi pa nitong kumala sa pagkakayakap. Malakas talaga ang kutob kong kayo na magkakatuluyan ni Jerwin. Kibit balikat na itinugon niya kay Beth. Paglabas ni Charlene sa employees entrance ng department store upang umuwi ng gabing iyon ay sinalubong na siya ni Ricardo. Agad niyang nakita ang hawak nitong isang basket ng fresh flowers sa kanang kamay at sa kaliwa naman ay nakakahong cake. Kanina pa ako rito. Sabi nito ngiti-ngiti sa kanya. Iniinumang ang bitbit. For you. Nilampasan niya ito. Sumunod naman ito sa kanya na mabilis na umaagapay sa kanyang paglalakad. Che, ilang sorry pa ba ang gusto mong sabihin ko para mampatawad mo? Ano pa bang dapat na panunuyo ang ibig mo para tanggapin akong muli? Tumigil siya sa paglalakad. Tumayo ito sa kanyang harapan at tinitigan siya ng tuwid. Nakita naman niya ang matinding lungkot sa mga mata nito. Che, magbabago na talaga ako. Hindi na ako magsiselos ng walang dahilan. Please, give me another chance. Nanatili siyang walang imik. Subalit pinakikiramdaman talaga niya kung siniseryoso ito sa mga sinabing iyon. Gusto niyang makatiyak kung gagawin nga niya nito ang pinapangako. Okay, pabuntong hininga nito. Tanggapin mo lang ako ngayon at patawarin na ipapakita ko talaga sa iyong nagbago na ako. Kapag naging siloso pa ako at inawi kita, ako ang mismong lalayo at hindi na ako magpapakita pa. Nadama naman ni Charlie na tapat sa sinabi si Ricardo. Nakita niya sa mga mata nito ang pagmamakaawa. Ihahatid na kita sa inyo. Nakikiusap ang tinig na sabi nito. Sige na, Che. Sige, tugon niya.
Pero hindi ibig sabihin nito'y tinatanggap na kitang muli. Ricardo, pagbibigyan lamang kita ngayon dahil may pinagsamahan pa rin tayo. Kitang-kita niya ang kasiyahang bumalatay sa gwapo nitong mukha. Hindi niya talaga alam kung paano magpapasalamat sa kanya. Nang lulan na siya ng kotse nito ay tahimik lamang siya. Kahit kinakausap siya nito ay hindi siya umiimik. Kaya ay pininit niya na rin lamang nito ang bibig at itinuon sa buong atensyon sa pagmamaneho. Nakatingin siya sa labas ng bintana nang tumunog ang message alert tone ng kanyang cellphone. Kinabahan siya nang napatingin kay Ricardo. Agad kasing pumasok sa utak niya na galing iyon kay Jerwin at wala itong kaalam-alam tungkol doon. May cellphone ka na pala, sabi nito sa kanya. Bago? Tumango si Charlene. Binili ko. Hindi mo lang ipinaalam sa akin, Che. May himig na pagtatampo sa boses nito. Alam mo naman ang CP number ko, di ba? Break na tayo nang mabili ko ito, kaya hindi ko naisip na ipaalam sa'yo. Para ano pa? Talaga bang wala nang planong balikan ako, Charlene? Hindi siya umimik. Ibig kasi niyang iwasan ng tanong ng iyon na lalaki. Kaya naman napatingin siya sa sariling handbag at nagpauwang sa isip niya tinanggap na text message. Nagkaroon tuloy siya ng pagnanais na basahin iyon kaya gustong-gusto na niyang kuhain ng cellphone sa loob na iyon. Ngunit pinipigil niya ang sarili. Alam kasi niyang galing kay Jerry ng mensahe at natatakot siyang malaman iyon ni Ricardo. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko, sabi pa neto. Napatingin tuloy siya rito. Sa unahan na ng kalsadang kanilang binabaybay, ito nakatingin. Hinihintay niya itong magsalita muli ngunit hindi na nangyari. Hindi na rin talaga siya tinitignan pa hanggang sa ihinto nito ang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay. Libis sa sana ito sa kotse, ngunit inunahan na niya. Agad niya binuksan ang dahon ng pinto at bumaba siya roon. Salamat sa hatid, aniya. Bago isara ang pintuan ng kotse, nawala na rin sa isip niya na dalhin ng basket ng fresh flower at cake na ibinigay nito sa kanya. Nang makapasok na sa sariling kwarto si Charlene, ay nagpakuwang sa isipan niya si Ricardo. Hayaan ko na lamang bang tuluyan mawala ang relasyon namin ni Ricardo? Babalawain ko na nga ba ang isang taong pinagsamahan namin? Tila nanlambot ang mga tuhod na nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Sincere naman siya sa paghingi ng sorry sa akin, pero hindi ko matanggap. Iyon. Napag-isip-isip pa ni Charlie na nakinakondisyon na niya ang utak na ang binata ang magiging asawa niya sa hinaharap. Dahil nga ito ang kanyang first boyfriend. Minahal naman talaga niya ito at hindi naman kaila sa kanya na naging mabuti rin itong katipan sa kabila ng pagiging siloso. Dapat siguro ibigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. Anas niya, ibinaksak ang katawan sa malambot na kama. Tumitig siya sa kesame. Baka nga magbago na siya. Hindi naman talaga niya maitatangging kitang-kita niya ang sinseridad ni Ricardo sa paghingi ng tawad at pangakong magbabago na. Naisip niyang baka nga sa pagkakataong ito ay makatupad na ito sa pangakong iyon. Okay, Charlene Medina, narinig niyang sabi ng isang bahagi ng kanyang isip. Give him another chance. Kawawa naman mahal ka naman talaga niya. Kaya tawagan mo siya early in the morning at sabihin mong tatanggapin mo na ulit siya. Kailan pa? Tanong ni Beth kay Charlene na sabihin niyang sila na ulit ni Ricardo. At ano naman ang pumasok sa utak mo at tinanggap mo ulit siya? Kanina lang umaga. Tugon niyan, ngiting-ngiti. Tinawagan ko siya dahil kagabi na pag-isip-isip kong mahal ko pala siya at kailangan kong bigyan pa siya ng isang pagkakataon. Baka kasi totoo magbabago na siya. Nagpabola ka naman pala sa kanya. Anitong lumabi at umiling-iling. Talagang hindi isang-ayon sa ginawa niyang pakikipagbalikan sa lalaki. Nangako naman siyang magbabago na talaga at may kasunduan kami na kapag inawin na naman niya ako dahil sa selos, goodbye na talaga. Hawak ka na talaga sa leeg ni Ricardo na yun.
Hindi maagap niyang sabi. Mahal ko lang talaga ang taong yun. Hindi ba't kapag mahal mo ang isang tao ay handa kang tanggaping ito? Lalo na't alam mo namang sincere siya sa paghingi ng tawad. Ewan ko sa'yo, Charlene. Sawa na ako sa pagpapaliwanag sa'yo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Galit ka? Hindi ito umimik, ikinibit ang mga balikat. Hindi naman. Parang galit ka, Bet Nalulungkot lang ako, sabi nitong nanghihinayang. Saan? Sa inyo ni Jerwin. Siya naman ang hindi umimik. Che, mas maganda sana ang magiging future mo sa kanya. Hindi sa biro, seryoso talaga. Ikinabit niya ang balikat. Biruin mo, botong-boto sa'yo si Ma'am. Siya nga itong parang nagiging tulay ninyong dalawa. Bihirang mangyari ang ganyan. Sa totoo lang, ngayon lang ako nakakita. Mahal ko si... Yun na nga putol nito sa kanyang sasabihin. Nagpapakagaga ka kay Ricardo na yan. Maalis lang naman ang pagiging seloso ni Ricardo ay wala na kaming problema. Tiyak ko magiging maganda at maayos naman ang relasyon namin. Paano kung hindi niya maalis ang attitude na iyon? Nahulog naman si Charlene sa pag-iisip. Ang totoo may takot pa rin sa kanyang puso dahil sa bagay na iyon. Anyway, pabuntong hininga pang sabi ni Beth. Seryoso mukha nito. Baka naman sabihin mo masama akong kaibigan. Hayaan mo't ipagdarasal ko na lamang na maging mabuting boyfriend na sa'yo si Ricardo. At sana nga hindi ka magsisi sa piling niya pagdating ng araw. Ngumiti siya at yumakap dito. Beth, thank you. Alam ko namang mabuti kang kaibigan. I have a surprise for you. Ngiting-ngiting sabi ni Mrs. Ilustre nang dumating ito ng umagang iyon sa butik. Sana matuwa ka naman, Che. Napalunok siya sa sinabing iyon ng kaharap. Hindi na naman niya alam kung ano ang susunod na mangyayari. Subalit may kutob siyang may kaugnay ito sa sinasabi nitong anak na nirereto sa kanya. Ma'am, ano ho ba yun? Mulas-mula sa kanyang mga labi. Ano ho bang gusto niyong sabihin sa akin? It is standing right behind you, my dear, excited nitong sabi. Sige, lumingon ka. Hindi niya agad magawang lumingon. Napatingin siya kay Beth at sa mga kasamahang sales lady na nakatayo sa likuran ng may-ari ng butik. At kitang-kita niya sa mukha ng mga ito ang matinding paghanga habang tinitignan ang kung sinong nilalang na sa kanyang likuran. Napalunok siya nang tumingin na sa kanyang mga kaibigan at tumuro sa kanyang likuran. Nabasa rin niya sa buka ng bibig na para bang sinasabing ang anak ni Ma'am. Lalo sumalsals ang tibok ng kanyang mga puso. Nasa likuran ko nga kaya si Jerwin? Bumalik na ba ito mula sa Amerika? Sige anak, utos pa ni Mrs. Ilustre. Turn around and look who's standing right behind you. Nagpakawala siya ng buntong hininga at tumalima sa pinag-utos nito at napaawang ang kanyang mga labi nang makita ang isang gwapo at matangkad na lalaking nakatayo sa may pintuan ng butik. Nakangiti itong nakatingin sa kanya habang yakap ang isang malaking teddy bear. Hi Charlene, ang sabi nito sa kahinakbang ang mga paa papalapit sa kanya. How are you? Pamilya sa kanyang mga boses na iyon dahil nakakausap niya ito sa cellphone. For you, inabot nito sa kanyang stuffed toy. Hope you like it. Tinanggap niya ito. Tila mahuhulog sa lupa ang naglulumukso niyang puso. Para bang ibig pa niyang himatayin sa hindi maipaliwanag na emosyong nagsasalimsam sa kanyang dibdib ng sandaling iyon. Thanks to Jerwin. Tumango ito. Yes, I am Jerwin. How are you? Fine. Shit, ang gwapo mo pala, Jerwin Ilustre. Love at first sight yata itong nararamdaman ko. You know, you're prettier in person. Much prettier as a matter of fact. Wow! Isang kiming ngiti ang kanyang itinugon dito. Ang mabuti pa, sansala ni Mrs. Ilustre. Lumabas muna kayong dalawa para makapag-usap.
Jerwin anak, isama mo si Charlene sa isang lugar na makapagsasalihan kayo. Ma'am, may trabaho ako. Don't worry, hindi ka absent. Hindi mababawasan ang salary mo today. Binibigyan na nga kita ng pahintulot na sumama sa anak ko. Somewhere out there. Narinig mo si Mami, sabi ng binata. Nanangiti-ngiti, kaya walang rason para ka hindi sumama sa akin. Sige na, pangungulit pa ng matandang babae. Hihiyain mo ba si Jerwin sa kanyang paanyaya, Charlene? Pulang-pula ang kanyang magandang mukha. Hindi talaga niya alam na ganito ang mangyayari sa buhay niya sa araw na ito. Ngunit gayunpaman, hindi na siya nakatanggi pa at sumama na nga sa binata. Ang akala ko'y nasa Amerika, ani ni Charlene habang naglalakad sila ni Jerwin sa mall. Naghanap pa sila ng restaurant na kakainan. I took leave from work. Tugon naman nitong ngiting-ngiti pa rin nakatitig sa kanya. At alam mo ba kung bakit? Would you like to know what the reason kung bakit ako umuwi? Ano? Tanong niya. Kahit may hinala na siyang kung ano ang itutugon nito. It is really important? Too important, che. Sabi nito. Ikaw ang dahilan. Ako? Bulalas niya, itinuro pa ang sarili. Bakit? Anong dahilan? Gusto na talaga kitang makita at makausap ng personal. Tiyak nitong tugon sa kanya. At kung pwede, humingi na rin ng permiso na ligawan ka. Napalunok siya. Naglaro sa utak niya na ang adapt na nito na marahil ang ugali ng mga tao sa banyagang bansa na pinanggalingan nito. Kaya ganito, kaprangka at kabilis. Liligawan mo na agad ako? Hindi ba pwede, che? Pwede, tugon niyang nawala sa isip si Ricardo. Kaya lang, bakit ang bilis? Yun kasi ang nararamdaman ko, che. Ang sabi ng puso ko, ligawan na kita. Pinilit niyang maging kalmante ang sarili kahit pa nga parang uhulagpos na ang katinuan ng kanyang utak. Please, do believe at love at first sight? Sabi pa nitong nakikiusap sa kanya. Because it really happened to me. Nang makita pa lang kasi kita sa picture hindi ko na maitatanggi iyon sa aking sarili. Napailing siya. Hindi siya makapaniwala sa mga naririnig. Hindi na talaga ako matahimik at alam mo bang parang ibig ko talagang sisihin si Mami kung bakit ipinakilala ka pa sa akin. Tumikhim siya, nasapo ang sariling dibdib at upang maiwas niya ang mga usaping tungkol sa nararamdaman ng lalaki ay nagtanong siya. Hanggang kailan ka nga pala dito sa Philippines, Jerwin? 1 month ako rito, tugon nitong nananatiling titig na titig sa kanya at umaasa akong maging masaya ang pagbabakasyon ko rito. Sana'y magkaroon ng katuwang ang damdamin ko paukol sa'yo. May boyfriend na ako, Jerwin. Napaawang ang mga labi nito dahil sa mga narinig at para bang nakita niyang gumuhit sa gwapo nitong muka ang panghihinayang at matinding kalungkutan. Ibig sana niya magsinungaling at bawiin ang sinabi, subalit sinermonan siya ang nang sariling isipan. Gagawa ka na naman ng panibagong problema, Charlene. Hayaan mo nang malaman niya ang totoong may nagmamay-ari na ng puso mo. Nakipagbalikan ka na kay Ricardo, kaya panindigan mo na yan. Jerwin, maging magkaibigan na lamang tayo. Labag sa kaloobang sabi niya. Subalit hindi niya ipinakita ang tunay na saloobin sa kaharap na binata. Sana ay okay lamang sa'yo. Tumango ito, subalit parang nakadama siya ng sakit na hindi nakita ang ngiti sa mga labi nito. Sayang, Jerwin, hiyaw ng kanyang utak, huli kang dumating sa buhay ko. Agad na umalis si Jerwin pagkatapos nilang kumain ay hinatid na siya nito sa butik at nagpaalam na uuwi na. At ewan ba kung bakit parang nakadama siyang matindi ng pagkalungkutan. Pakiramdam niya ay hindi na niya uli ito makikita pa. Ang swerte mo naman
koro ng mga kasama niya sa trabaho nang wala na ang lalaki. Ang gwapo ng anak ni ma'am. Ngiti lamang ang naitugon niya sa mga ito. Kung alam niyo lang na wala na ang swerte ko dahil hindi na ipapatuloy ni Jerwin ang panliligaw sa akin. Nanliligaw na ba siya sa'yo, Che? Tanong pa sa kanya ni Beth. Mabilis siguro siya dahil matagal na siyang naninirahan sa Amerika. Siyempre hindi. Maiiwasang matulad na rin ang ugali niya sa mga taong nasa paligid niya roon. Hindi ba? Magkaibigan lang kami. Iyon ang kanya itinugon. Friendly date lamang naman yung paglabas namin at pagkain sa labas para lamang magkakilala kaming lubos. Pero manliligaw daw sa'yo. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa kaibigan. Mabuti na lamang at lumapit na sa kanilang supervisor at pinagsabihan silang harapin ang trabaho. Kwentuhan mo ako mamaya bago tayo pag-uwi ha. Bulong pa neto sa kanya. Ikukwento ko rin sa iyo ang mga sinabi ni ma'am habang nasa labas kayo ni Jerwin at bago ito umalis patungo sa isang branch. May sinabi si ma'am sa inyo? Oo, anitong halos umabot sa magkabilang tenga at pagkakangiti at hindi ko sasabihin iyon mamaya habang hindi mo inaamin sa akin ang totoong napag-usapan ninyo ni Jerwin. Shisain, sasabihin ko sa iyo ang totoo, Beth, at alam kong panghihinayangan mo ito. Hindi nagkabula ang kanyang hinala. Inis na inis pa nga sa kanyang kaibigan na magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap bago maghiwalay ng araw na iyon ay nakapagkwentuhan pa sila. Napakagaga mo talaga, Charlene. Sumbat pa neto. Hindi mo na sana binigyan ng importansya ang Ricardo na yon dahil hadlang lamang siya sa magandang buhay na ihaharapin mo sa piling ni Jerwin. Tignan mo nga ang nangyari. Beth, totoo namang boyfriend ko pa si Ricardo eh. Mas masama naman kung magsisinungaling ako sa kanya. Paano yan? Eh di hindi ka naniligawan ng anak ni ma'am. Mas bagay pa naman kayo. Kami ang magkapalaran ni Ricardo dahil iyon ang gusto mo? Gigil nitong sabi sa kanya. Nakakainis ka talaga, Charlene. Medina, ang sarap mong sambunutan. Gusto kitang sakalin sa gigil. Kawawa naman si Ricardo kung pagbibigyan ko si Jerwin na manligaw sa akin. Imagine, 1 taon na kaming may relasyon ng boyfriend ko tapos magpapaligaw ako. It's unfair with him. Unfair? Tili ni Beth. At kailan naman siya naging fair sa'yo? Eh hindi ba't lagi ka naman niyang inaaway? Nagsiselo siya sa kawala. Kaya lagi ka niyang sinasaktan ang kalooban mo. Hindi mo na siya umimik. Charlene, hindi mo ba naiisip na baka si Jerwin na nga ang bigay sa'yo ng langit para matapos ng pagtitiis mo sa piling ng boyfriend mo si Ricardo? Umiling siya. Nagkataon lang siguro dumating siya sa buhay ko habang mag-on lang kami ni Ricardo. Siyempre, ayaw naman ng Diyos na may taong nasasaktan o masasagasaan. Ewan ko sa'yo, inis nitong sabi sa kanya. Ilang beses na kita sinabihan pero ayaw mo talagang maniwala. Bahala ka na nga sa buhay mo. Malaki ka na at alam mo na ang iyong ginagawa. Pilit niyang ngumiti. Beth, thanks sa pangunawa. Hayaan mo, makakaganti rin ako sa'yo. Wala yun. Anitong nakabalantay ang lungkot sa mukha. Kung ito lang kasi talaga ang masusunod, mas gugustuhin nito na sila ni Jerwin ang magkaroon ng relasyon. Ilang araw ang nagdaan na walang balita si Charlene kay Jerwin, na hindi na rin pumupunta sa butik ang mami nito at ang parabang hinahanap-hanap niya ang pangungulit nito sa kanya. Bakit ganitong nararamdaman ko? Ngayon, tanong niya sa sarili habang nasa loob ng kanyang kwarto. Nang gabing iyon ay sinundo siya ni Ricardo sa trabaho at hinatid sa kanilang bahay. Subalit, hindi na niya ito pinapasok pa dahil ang sabi niya masama ang kanyang pakiramdam, na ang totoo ay nanlalambot lang siya dahil sa pag-iisip sa mag-ina. Dapat nga ay matuwa ako dahil wala nang nangugulo sa relasyon namin ni Ricardo. Sa loob-loob pa niya, hindi ako dapat mataranta kung hindi na mangungulit si Jerwin dahil ako naman na nagsabi sa kanya na maging magkaibigan na lamang kami. At siguro ay ginawa nito ang dapat.
Parang ibig niyang pagsisihan ang sinasabing iyon sa binata. Paano'y hindi niya maitanggi sa sarili na kinasasabikan niya itong makita at makausap. Kumusta na kaya siya? Tanong ni Charlene sa sarili habang naririing nakapikit ang mga mata. Nakahiga na siya noon sa kanyang kama. Bumalik na kaya siya sa Amerika? Baka hindi na niya mag-i-stay dito sa Philippines ng 1 month dahil sinabi ko na agad sa kanya na wala siyang aasahan. Tumunog ang ringing tone ng kanyang cellphone. Agad na punit ang maluwag na ngiti sa kanyang mga labi nang maisip na si Jerwin ang caller. Bumangon siya agad at kinuha mula sa ibabaw ng bedside table ang aparato. Agad niyang tinitingnan ang pangalan ng caller sa maliit nitong screen at nadismaya lamang siya nang mabatid na si Ricardo ang tumatawag. Hindi pa nakontento, inihatid ako. Inis niyang bulong sa sarili bago pindutin ang answer button. Hello, Ricardo? Good evening, Che. Anong lalaki sa kabilang linya? Hindi ba kita naabala sa pagtulog? Gising ka pa ba nang magring ang sipi mo? Tugon niya. Pinilit maging masigla ang tinig. Inaasahan ko ngang tatawag ka. Kung may kidlat lamang, tiyak na tinamaan na siya dahil sa kasinungalingan. Miss na kita kaya ako tumawag. Sabi pa ni Ricardo. Miss mo na rin siguro ako kaya naghihintay ka ng tawag ko. Hindi piping hiyaw ng kanyang puso. Si Jerwin ang hinihintay kong tumawag at hindi ikaw. Oo naman, iyon ang kanyang itinugon. Nasa bahay ka na ba? Oo, nasa kwarto ko na. Nakahiga na ako sa kama ko kaya ang naiisip ko'y ikaw. Hindi kaya ako naiisip ni Jerwin? Napatigil si Charlene dahil sa naisip na iyon. Pagkuway, nakikibit ang balikat. Salamat naman pala at naiisip mo ako. Iyon ang kanya isinastinig. Lalo ko tuloy nararamdaman na mahal mo nga ako. Oo naman, mabilis nitong sabi. Kaya nga pinipilit kong magbago. As you can see, hindi na ako nasiselos nitong mga huling araw. Hindi na kita inaaway pa. Oo nga, sabi niyang napasimangot. Naiinis nga siya at nagiging mabait na si Ricardo. Pakiramdam niya ay talagang tinutupad na nito ang pangako sa kanya at hindi na siya makakawala pa rito. Diyos ko, wala na talagang puwag ang pag-ibig sa pagitan namin ni Jerwin. Talagang hanggang kaibigan na lamang kaming dalawa. Dahil sa isiping iyon ay pumatak ang mga luha ni Charlene. Para kasi may malaking kamay na pumipisil sa kanyang puso. Nasaktan talaga siya. Natutuwa ka ba talaga sa pagbabago ko, Che? Tanong pa sa kanya ni Ricardo. Sinisikap ko talaga panindigan ang pangako ko sa'yo. Ginagawa ko talaga ito dahil mahal kita. Ayoko mawala ka sa buhay ko. Hindi niya magawang magsalita. Alam kasi niya ang gagaralgal ang kanyang tinig at mahalata ng kausap na umiiyak siya. Hello, Che? Are you still there? Tumango siya. Hello? Hello, Che? Hello? I'm still here. Napilitan niyang sabi. Hey! Bulalas naman ng lalaking umiiyak ka ba? Napaawang ang kanyang mga labi dahil sa hindi inaasahan nitong tanong. Oo, napilitan niyang tugon at nagisip na lamang siya ng dahilan na naging epektibo. Napaiyak ako sa tuwa dahil tinutupad mo ang promise mo, Ricardo. Ganyan ka na sana lagi. Oo naman, pangako yan. Pinalisa ni Charlene ang mga luha. Sige na, sweet dreams, bye. Sabay nilang pinindot ang end button ng kanilang cellphone. Ibababa na lamang ni Charlene ang hawak na aparato sa ibabaw ng bedside table niya nang tumunog ulit ang ringtone nito at nanlaki ang mga mata niya nang mabasa sa LCD ang humihistrong pangalan ng caller. Hello, Jerwin? Good evening, Che. Anong lalaking naistorbo ba kita? Hindi, mabilis niyang sabi. What are you doing? Hindi nito sinagot ang kanyang tanong. Maya't maya pa'y nagtanong din sa kanya. Galing ka ba sa pag-iyak? Bakit ganyan ang boses mo? Hindi, wala ito. May sipon lamang ako. Are you sure? Are you okay, Che? Baka may sakit ka. May nararamdaman na naman siyang kiliti sa puso dahil sa pag-aalalang iyon ng lalaki.
Para bang ang sarap-sarap sa kanyang pandinig. Jerwin, okay lang sabi ako. Wala akong sakit. Simpleng sipon lamang ito. Uminom ka ba ng medicine? Opo, good. Jerwin, yes. Bakit ilang araw ka rin hindi tumawag sa akin? Na hindi mo nagawang mag-text? May importante lamang akong inasikaso, Che. Tugon nito. Teka, parang may naaamoy akong maganda sa sinabi mo. Ano naman yun? Namiss mo ako ano? Aminin mo, Charlene. Hindi naalala lang kita. So, naalala mo pala ako. Ang namutla siya mula na bago niyang naisip na mali ang kanyang nasabi. Talagang iba ang iisipin ni Jerwin bungad yun. Nakakahiya naman sa kanya. Siya nga pala, sabi pa nitong baka sa tinig ng kasiyahan. I have a good news for you. Hindi na ako babalik sa Amerika. Iyon ang inaayos ko kaya ilang araw din akong naging busy. Hindi ka na babalik sa Amerika? Bakit? Pumunta ako sa branch ng kumpanya namin dito sa Manila. And since kulang sila ng tao rito, pumayag sila sa request ko na dito na lamang ako magtrabaho. Ang saya-saya ko nga eh. My God, mamumblema ako ngayong hindi na babalik si Jerwin sa Amerika. Kung magpapatuloy ang communication namin, ay tuluyan rin mahuhulog ang loob ko sa kanya. Agad niyang naisip ang katipan. Tiyak kasi niyang maapektuhan ang relasyon nito. Hindi naman kasi niya maitatanggi sa sarili na may damdamin na siya paukol kay Jerwin. At mas madalas nga itong ang laman ng kanyang isip kaysa kay Ricardo. Bakit ayaw mo nang bumalik sa Amerika, Jerwin? Naitanong niya rito. Bumalik ka na lamang sana. Alam ko kasing hindi ko mapipigilan ng aking sarili na magmahal sa iyo ng tuluyan. At kapag nagkaganon, kawawa naman si Ricardo. Mabuti naman at naitanong mo yan. Sabi ng binatang nasa kabilang linya. Ang totoo kasi ibig kong seryosohin ang panliligaw ko sa'yo. Hindi ko kasi itong magawa kung nasa malayong bansa ako. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa narinig. Gulat na gulat talaga siya. Hindi niya akalain sa kabila ng nabatid nitong katotohanan na may boyfriend na siya ay naipagpapatuloy pa rin ang panliligaw sa kanya. Alam mo may boyfriend na ako, di ba? Sinabi mo nga sa akin, Che. Bakit maniligaw ka pa? I love you. Seryoso ako sa'yo. Lihim niyang kinilig na natuwa. Si Ricardo, iyon ang kanyang nasabi na para bang ibig niyang ipahiwatig na ito na lamang ang tanging hadlang sa pagitan nila. Hindi pa kayo kasal, Che. Malaya ka pa na rin. Hindi na ako pwede makipagkala sa kanya, Jerwin. May ipinangako ako sa kanya at itinutupad niya ito ngayon. Ayokong masaktan siya. Kung talikuran ko, do you still love him? Mahal ko pa nga ba si Ricardo? Tanong ni Charlene sa sarili. Nag-isip talaga siyang mabuti sa ninang tanong ni Jerwin sa kanya. At bunga niyon ay hindi agad siya nakatugon. Tell me the truth, Charlene. Sabi pa nga ng kanyang kausap sa kabila ng linya. Do you still love him? Your boyfriend? Yes, sabi niya. Natiyak niyang hindi mula sa kanyang puso. I love Ricardo. Ako, hindi mo ba ako mahal? Mahal ko si Jerwin, sigaw ng kanyang utak. Tiyak niyon iyon kahit pa nga hindi niya ito pinag-isipan pa. Inireplace ni Jerwin ang tanong sa kanya. Che, do you love me? Jerwin, boyfriend ko pa si Ricardo. Iyan ang kanyang itinugon. Ayaw kong magtaksil sa kanya. Nagpakawala ito ng malihim na hininga. Hindi ko sinasabing magtaksil ka sa kanya. Ang gusto ko lamang malaman ay kung mahal mo ako o kung talagang wala akong aasahan sa iyo. Napalunok si Charlene. Hindi talaga niya magawang ipahayag ang tunay na kasaloobin, kaya nagpasya na lamang siyang putulin ang usapin iyon. Inaantok na ako, Jerwin. Kailangan ko ng matulog at may trabaho pa ako bukas. Okay, sabi naman nito. Salamat sa ibinahagi mong oras, Che. I love you. Muntik na niyang matugon ang I love you too. Ang lalaki, nasapo niya ang sariling ibibig at napailing. God, muntik ko na
ang aking sarili. Dahil totoong naguguluhan si Charlene. Hindi na niya pinipigilan ang sarili na sabihin sa kaibigan na si Beth ang pinoproblema, ang nagpapabigat sa kanyang dibdib sa sandaling iyon. Alam mo, Che, nagpapaka-ipokrita ka sa sarili mo, sabi nito sa kanya, habang nasa loob sila ng employees room at nagkakatapos lang nilang kumain ng lunch. Sigurado mo na lang mahal mo si Jerwin, pero pinipilit mo pa rin isiksik ang sarili mo kay Ricardo. Dahil naaawa ko sa boyfriend ko, Beth. Nagbago na nga talaga siya para sa akin, tapos kabiguan pa ba ang igaganti ko? Paano nga kung hindi mo na siya mahal? May mahal pa ba naman akong nararamdaman sa kanya Baka sakali makasurvive pa ang alin? Hindi na love yun, Charlene. Awa na lang. Hindi mo maiwan si Ricardo dahil naawa ka sa kanya. Hindi siya nakaimik. Kaibigan mo ako, Che. Anitong hinagod pa niya sa likod. Kung may pagpapahalaga ka sa sarili mo, sundin mo ang tibok ng iyong puso. Alam mo bang ikaw lamang ang nagsasakripisyo kung dahil lamang sa awang nararamdaman mo paukol kay Ricardo ay may kipagrelasyon ka pa rin sa kanya? Anong gagawin ko? Naguguluhan talaga ang isip na tanong niya. Beth, nahihirapan ako. Ito lang ang maipapayo ko sa'yo kung talagang gusto mong matahimik at lumigaya. Sundin mo kung ano ang tinitibok ng puso mo. Mas mahal ko na si Jerwin. Kung sino ang mas matimbang sa puso mo, sabi pa nga ng kanyang kaibigan. Siya ang piliin mo. Huwag yung isa sa ang alang-alang mo dito ang awa o ang tagal ng panahong pinagsabahan ninyo kung wala na talaga ang pag-ibig. Hindi ko kayang talikuran si Ricardo ng ganoon na lamang. Lalo pa nga ngayon, nagbabago na siya. Che, ani ni Beth, na hinawakan siya sa dalawang kamay. Nakangiti itong tumitig sa kanyang mga mata. Sikapin mong makapagdesisyon ka ng tama. Yung hindi mo pagsisisihan ng buong buhay mo. Tumango siya at ngumiti. Beth, salamat. Sabi niyang yumakap sa dito. Isa ka talagang mabuting kaibigan. Wala yun, Che. Masaya ako basta alam kong masaya ang taong natutulungan ko kahit sa ganitong paraan lamang. Ipinilit, iwaksi ni Charlene sa sinabi ni Jerwin. Ibig kasi niyang bigyan ng buong atensyon si Ricardo dahil ito ang kanyang boyfriend ay ito ang pinili niya. Iniwasan niya ang binatang may pitak sa kanyang puso. Tinanggihan niya ang mga sumunod nitong imbitasyon sa kanya. Paray sila'y lumabas. Sinikap talaga niyang maging masaya habang kasama ang nobyo. At kung may pagkakataong sumasagi sa utak niya si Jerwin, ay agad niya iyong itinataboy. Lalo niya ipinipilit maging malapit sa unang lalaking minahal niya. What can you say? Okay ba yung pinanood nating movie? Tanong sa kanya ni Ricardo habang lumalabas sila sa movie house. Ikaw lang ayaw mong maniwala sa aking mahusay si Keanu Reeves. Alam mo naman kasing hindi ako mahilig manood ng action movie. Aniyang nakangiti habang akbay nito na nakaawit ang kanyang kamay-kamay sa bewang nito. Pero masaya ako sa napanood natin ngayon. Hinalikan siya nito sa pisngi. Nabigla siya, ngunit hindi bunga ng halik na iyon, kundi dahil sa nakita niya ang kanyang mga mata. Jerwin? Anas niya nang hindi nakaligtas sa kanyang paningin na matinding lungkot na nakabalatay sa mukha ng lalaking nakatayo. 2 tipa lamang ang layo sa kanila ni Ricardo. Biglang nagsuot ang mukha ng kanyang boyfriend dahil sa narinig. Agad nitong tinignan ng direksyong itinukulan niya ng tingin. Jerwin, sabi nito sa kanya. Sinong lalaking yan? Namuta si Charlene. Hindi agad niya magawang magsalita. Nang makita naman iyon ni Jerwin ay agad na lumapit sa kanila. Ibig lamang nito magpakilala bilang kaibigan niya upang hindi manghinala ng masama si Ricardo. Subalit, lalo iyon nakasama sa sitwasyon. I'm a friend of Charlene, sabi ng binata nang ngiting-ngiti sa kanyang boyfriend. Jerwin Ilustre, pare. Dagdagdag pa, inilantad ang kanang kamay. How are you? Pwede bang umalis ka na sa harapan ko? Umalsa ang boses na sabi ni Ricardo.
Hindi tinanggap nito ang kamay ni Jerwin. Ricardo, ano ba? Aniyang nakadama ng inis dito. Hindi niya nagustuhan ang inasal nito. Wala namang ginagawang masama si Jerwin, di ba? Nakikipagkilala lang siya. Halika na, sabi nitong hinawakan siya sa kamay at halos hilain paalis sa lugar na iyon. Ayoko makikita ka makikipag-usap pa sa lalaking yun. Sino ba yun? Hindi na niya nagawa pang lingunin si Jerwin. Anak siya ng may-ari ng butik na pinagtatrabahuhan ko, Ricardo. Hindi mo siya dapat binabastos. Tao naman siyang humarap sa'yo, di ba? Nagtiim ang mga bagang nito. Nang hindi na umimik ay nananahimik na rin siya. Ayaw na niyang lumala pa ang sitwasyon at baka mauwi na naman ito sa hindi maganda. Habang lulan na sila ng kotse ni Ricardo pauwi sa kanilang bahay ay wala pa rin silang imikan at mas minabuti naman niya iyong upang makaiwas sila sa posibleng pagtatalo. Nasa loob na sila ng kanilang bahay at kapwa naupo sa sofa nang muling nasalita ang kanyang boyfriend. Nanliligaw ba sa'yo ang anak ng boss mo? Hindi, pagsisinungaling ni Charlene. Kaya huwag kang magalit o mag-isip ng masama. Tatapatin kita, sabi pa nitong tuwid na tumingin sa kanyang mga mata. May masama akong kutob sa kanya. Iyan ka na naman, Ricardo. Naiinis niyang sabi. Akala ko ba iniwasan mo nang magsiselos? Sinikap kong magbago. Pilit kong iniiwasan na pagiging siloso ko. Pero sa pagkakataong ito'y hindi ko magawang hindi magselos sa Jerwin na yon. May kutob akong may namamagitan sa inyong dalawa. Kaibigan ko nga lang siya, Ricardo. Mahinahon niyang sabi. Maniwala ka man, umiira na naman yan dati mong ugali. Ayoko mag-away na naman tayo dahil sa walang lugar mong pagsiselos. Wala sa lugar? Talagang wala sa lugar kung pagsilosan ko ang anak ng amo mong yun. My God, Ricardo, aniyang isinubsob ang muka sa mga palad. Ibig niyang humagulgol ng iyak dahil sa mapipinto na naman nilang pag-aaway. Ginagawa ko na nga ang lahat para maging maganda ang relasyon natin. Magsasalita pa sana ito ngunit tumunog ang kanyang cellphone. Dahil sa nararamdamang panibugho ay mabilis na kinuha ni Ricardo ang aparato sa loob ng kanyang handbag. Shit! Sigaw nito nang mabasa ang pangalang nakarehistro sa maliit na screen ng kanyang cellphone. Inat-ngat talaga ito ng matinding pagsiselos. Siyang tumatawag. May relasyon talaga kayo ng lalaking ito, Charlene. Galit na galit itong tumayo. Boyfriend mo na sigurong hayop na lalaking ito. Niloloko niyo siguro ako kapag nakatalikod ako. Wala akong kaalam-alam na tinataihan mo na ako sa ulo. Ricardo, ano ba? Sigaw niya nang tumayo na rin. Huwag kang sumigaw. Huwag kang magpapagapalit dahil mali ang nasa utak mo. Nagpapadala ka na naman sa selos mong yan. Hindi mo ako pwedeng lokohin, Charlene. Sigaw pa nitong ibinaksak sa sahig ng kanyang cellphone. Napatili siya at napaiyak nang makita nagkakalasog-lasog iyon. Nanginginig ang buo niyang katawan. Hindi na niya maiwasang makadama ng matinding galit paukol sa lalaki. Napakawalang hiya mo talaga, Ricardo, sigaw niya pinagsusuntok ito sa dibdib. I hate you so much. Sinira mo ang cellphone ko. Mahara siyang nitong hinawakan sa mga kamay. Yes, you hate me. Sabi nitong nanlilisik ang mga mata. You really hate me dahil ang lalaking yun ang mahal mo. Manloloko ka, taksil. Patulak na binitawan nito ang kanyang mga kamay kaya napaupo siya sa sofa. Bunga niyon ay lalo siya nakadama ng matinding galit paukol dito. Akala ko ikaw ang langit ko. Mali pala. Ako dahil daig ko pa ang nasa impyerno kung ikaw ang makakasama ko sa buong buhay ko. Kinasusuklaman kita. Ayoko nang makikita pa ang pagmumukha mo rito. Layas! Pinato niya ito ng mahawakang throw pillow. Tiimbaga naman itong tumalikod sa kanya at malalaki ang mga hakbang na iniwan siya. Humagulgol si Charlene ng iyak. Naniningkit ang mga mata na matinding galit sa sinundan ng tingin si Ricardo. Labis talaga niya pinagsisihan kung bakit inukulan niya ito ng pagpapahalaga. Sayang lamang ang lahat ng pagmamahal na inukol ko sa iyo, Ricardo. Nagpakatanga ako.
sa pagbibigay halaga sa tulad mo. Dahil hindi pumasok sa trabaho si Charlene, ay pinuntahan siya ni Beth. Pagkalabas nito sa trabaho, at hindi naman siya nagdalawang isip na ibahagi rito ang namagitan sa kanila ni Ricardo. Sinabi ko naman sa yung iwanan mo ng lalaking yun eh. Tignan mo na naman ang nangyari. Napakabastos niya. Para siyang hindi lalaki. Pinilit ko ang aking sarili na pahalagan siya. Sinikap ko maibalik ang aking damdaming paukol sa kanya. Pero wala ring nangyari, Beth. Lalo lamang akong nasaktan. Hayaan mo ng lalaking yun, sabi nitong niyakap siya nang magsimula na naman siyang umiyak. Sino ba siya? Akala yata niya ay napakagaling niyang lalaki. Hay nako, hindi ikaw ang nawalan, Charlene. Siya. Kinamumuhian ko na siya. Ni anino niya ay ayaw kong makita. Sa ginawa niyang kabastusan sa'yo, hindi na talaga magkakaroon ng lakas ng loob na makipagkita sa'yo, Che. Hayaan mo, tatawag ko siya sa kanyang cellphone at mumurahin ko. Makakatikim talaga siya sa akin ng mga salitang hindi pa niya maririnig sa buong buhay niya. Dahil sa pagmamalasakit sa kanya ng kaibigan ay nabawasan ng bigat ng sakit ng kanyang kalooban. Talagang maaasahan niya ito sa anumang pagkakataon. Huwag mo nang dibdibin ang nangyari, sabi pa nito nang kinalas ang pagkakayakap sa kanya. Pumasok ka na sa trabaho bukas para malimutan mo agad ang problema. Kung magmumukmuk ka kasi dito sa kwarto mo, mas maaalala mo ang lahat. Tumango siya at pinali sa mga luha. Sino ba siya? Tugon naman niyang pinilit na ngumiti. Akala yata niya siya lamang ang lalaki sa mundo. Meron pa yata Jerry na naghihintay sa akin. Tumawa si Beth. Talaga? Ang sabing ganyan nga. Huwag kang papatalo. Nako, wala siyang panama kay Jerwin. Nagring ang kanyang cellphone. Kinuha nito at napatingin siya sa kaibigan nang malaman na si Jerwin ng caller. Speaking of the angel, natatawang sabi ni Beth. Talk to him. Hindi ako makikinig. Promise. Nagtawanan sila. Pagkuway, seryosong kinausap ni Charlene ang binata sa kabilang linya at muntik na naman siyang mapaiyak nang maramdaman ang pagmamalasakit nito sa kanya. Labis nga akong nag-aalala sa iyo nang sabihin ni Mami na hindi ka pumasok sa trabaho. May sakit ka raw kasi. Thanks sa pag-aalala, Jerwin. Pero huwag ka na mag-worry dahil okay na ako. Makakapasok na ako tomorrow. Are you sure na okay ka na? Kung hindi mo pa kaya, huwag mo na munang pilitin. Naunawaan ka naman ni Mami eh. Saka pinare-regards ka nga niya sa akin. Get well soon daw. Pakasabi kay Ma'am na maraming salamat. Makakarating. Tugon nito. By the way, susunduin kita bukas sa trabaho. At kung papayag ka, kakain tayo sa labas. Okay, tugon niya. Hihintayin na lang kita bukas. Teka, sabi naman nito, hindi ba magagalit ang boyfriend mo? Wala na akong boyfriend, Jerwin. Ang totoo, nag-away kami nung gabing nagkita tayo in the front of the movie house. What? Ang babaw naman niya. Dahil sa lamang doon na inaway ka na niya. Hindi siya nakaimik at hindi na niya inaasahang napaluhanan naman siya. Agad naman siyang hinagod sa likod ni Beth. Alam mo, Che, sabi pa ng lalaki sa kabilang linya, he doesn't really love you. Mababaw ng daming na inuukol niya para sa'yo. Kung ako ikaw, kakalimutan ko na siya. Iyon nga ang gusto kong gawin. Gatol niyang sabi, gusto ko na talagang siyang kalimutan. Hayaan mo, nakangiting sabi pa ni Jerwin. Tutulungan kitang kalimutan mo siya. Thanks, Jerwin. Salamat. Hi! Masayang salubong sa kanya ni Jerwin nang lumabas siya sa employees entrance ng department store. Talagang tinutuo mo ang iyong sinabi ha. Tugon ni Charlene nang ngiti-ngiti sa binata. Akala ko ay nagbibiro ka lang. Hindi ko dinadaan sa biro ang ganito. Mabilis naman itong tugon sa kanya. Isa pa, napakatanga ko kung bibiruin ko ang isang tulad mo. Naglulumukso ang puso niya dahil sa narinig. Huwag mo nga akong bulahin, Mr. Illustre.
Napatawa niyang sabi, baka mamaya maniwala ako. Okay lang. Tugon naman nitong hinawakan siya sa siko at ginayak patungo sa nakahimpil na nitong sa kotse. Mas gusto ko ngang maniwala ka sa akin dahil seryoso naman ang sinasabi ko. Napalunok siya. Hindi na siya nagsalita pa. Ang totoo ay damang-dama naman niya ang pagiging seryoso nito sa sinabi. At labis talaga siyang nasisiyahan, bungan yun. Aminado siyang tuluyan na talaga siyang umiibig sa binata. Saan tayo pupunta? Tanong ni Charlene nang lulan ng kotse ng lalaki. Magre-relax, tugon nito. Okay ba sa'yo kung pumunta tayo sa isang Japanese bistro? Isinama ako roon ng mga cousin ko and I found out the place so good. Ikaw ang bahala. Hindi niya maitatanggi ang kasayahang kanyang nararamdaman habang kasama si Jerwin. Na-relax talaga siya at nag-enjoy. Kaya nga nang lumabas sila sa lugar na iyon ay nakadama siya ng panlalambot. Ayaw pa talaga niyang umuwi para makapiling pa sana ang lalaking ito. Kaya naman habang lulan na siya ng kotse nito ay hindi niya naikubli ang tunay na damdamin. Ayaw mo pa bang umuwi, Che? Tanong sa kanya ng binata. Jerwin, please. Ani yang naglalambing. Gusto ko pang malibang kasama ka. Kitang-kita niyang bumalatay sa kagwapuhan nitong muka ang matinding kasiyahan. Ang totoo kasi, ibig pa rin itong makasama siya sa loob ng habang oras. Dahil marin siya nito, tila naabot nito ang langit basta't kasama siya. Ewan, Charlene, kung paano sila humantong sa loob ng isang motel. Tila nagising na lamang siya sa mahimbing na pagkakatulog na kaulaway ng lalaking kanyang iniibig. Nagpabubaya na talaga siya ang kinin ni Jerry ng kanyang katawan na nagdulot sa kanya ng matinding kiliti at kaligayahan. Hindi kalabisang sabihin, subalit naranasan talaga niyang tila sinalubong siya na kadiliman na unti-unti ay pinalumitahan ng maraming paikislap ng mga bituin at siya'y tuluyang nasilaw ng liwanag na idinudulot ng mga ito. Walang ikalawang kalwalatian ang naranasan niya sa piling ng lalaking iniibig. Ito na nga pinakamasayang sandaling nangyari sa kanyang buhay bilang babae. Will you marry me, Charlene? Tanong sa kanya ni Jerwin pagkatapos nilang nasapin ng tamis ng pisikal ng pag-ibig. Magkayakap na ang hubot-tubat nilang katawan ng sandaling iyon. Yes, I will. Tugon niyang hindi naiwasang lumuha dahil sa matinding kaligayahan. I love you so much, Jerwin. Gulat na gulat si Beth sa ibinalita ni Charlene. Dahil wala pang namimiling customer ay magkatabi silang nakatayo sa isang gilid ng butik at pasimpleng nagkikwentuhan. Bakit bigla naman yata? My God, Che, saan ba nauntog ang ulo mo at naisipan mo magpakasal agad kay Jerwin? Natawa siya sa may pagka-OA na reaksyon ng kanyang kaibigan. My heart belongs to him, Beth. Sabi niyang nanginginig ang mga mata. Siguro nga'y nauntog ako at natauhan. Naunawaan kong si Jerwin talaga ang lalaking nakalaan para sa akin. Kaya hindi na itinanggin ang inaalok niyang kasal. Parang gusto kong mahilo sa bilis ng pangyayari, Charlene. Pabuntong hininga pa niya nitong sabi. Parang kahapon lamang ay pinagtutulakan kita kay Jerwin. Tumatanggi ka pa man din. Tapos ngayon, wow! Mababalitaan ko na lamang na ikakasal kayo at ako pa ang maid of honor? Beth, aniyang tumingin sa malayo na may ngiti sa mga labi. Talaga palang mahiwagang pag-ibig. Hindi mo na pala talaga kailangan hanapin ang kapalaran mo dahil kusa itong darating upang mahalin ka't ipadama ang kaligayahan suko hanggang langit. Che, kailan kaya darating ang lalaking kapalaran ko? Parang kasing hindi ko maiwasang hindi mainggit sa'yo. Sana ako ang makasambit din ng ihahagis mong bouquet. At kasabay nyon ay makita ko ang aking destiny. My gosh, kinikilig talaga ako.
Napatawa siya sa inaarting iyon ng kaibigan. Ngunit bigla rin siyang napatigil ng mahagip ng kanyang mga mata ang lalaking papasok sa tindahan. Nakita niya ang malaking pagbabago sa itsura nito. Malaki ang binaksak ng katawan at para bang hindi na niya maharap ang pag-ahayit ng malago-lago na ng balbas at bigote. Kahabag-habag na ang itsura nito ngunit matinding galit ang nararamdaman niya paukol dito. Nang makita ni Beth ang kanyang reaksyon ay kunot noong sinundan nito ang tingin ang tinitigan niya. Napalunok ito nang makilala ang dati niyang nobyo. "Che, pwede ka bang makausap kahit sandali lamang?" Anitong makakalapit sa kanya. "Mahal kita, mahal na mahal. Nasa trabaho ako, Ricardo," matigas niyang sabi. "Umalis ka na." "Hindi. Nagkaroon ng katahimikan ng buhay ko mula nang magkahiwalay tayo, Che. Napatunayan kong hindi ko nga pala kayang mabuhay na wala ka. Huli na ang lahat. Sinayang mo ang pagkakataong ibinigay ko sa'yo. Nagsakripisyo na ako at sinikap na mag-isalba ang relasyon natin. Subalit, pinabayaan mo yun." "Che, I'm sorry," sabi nito, nagmamakaawa ang mukha. "Patawarin mo ako. Inaamin kong nagkasala ako sa'yo. Forgive me and accept me again." Humihingi pa ako ng isang too late. Putol niya sa sasabihin pa nito. Malapit na kaming ikasal ni Jerwin. "Che!" Gulat na gulat ito sa narinig. "You heard me right?" Sabi pa niya nagpapakawala ng malalim na hininga. "I have found already my destiny. I'm sorry." Nang tumungo si Ricardo ay kitang-kita niyang pumapatak ang mga luha nito. Ngunit hindi pa rin siya nakadama ng awa. Paukol dito, talagang sagad ang kanyang galit at napuno na ang pagtitimpi. Lulugulugong nilisan ng lalaki ang lugar na iyon. Hindi na naman naiwasan ni Beth ang maawa dito. Napabuntong hininga ito at lumapit ulit kay Charlene. "Kawawa naman siya, Che," bulong nito sa kanya. Naging miserable ang kanyang buhay. Kung naisip na sana niyang tama, hindi na nauwi sa ganyan ang buhay niya. "Sinikap kong maisalba ang relasyon namin, ngunit binaliwala niya. He deserved that." Kung sa bagay, anitong napalabi, ikinibit ang mga balikat. "Naging tanga ka nga na nga noong naging bahagi siya ng buhay mo, pero binaliwala pa rin niya." Umismid pa ito at humahalukip. "Bakit ba ako naaawa sa kanya?" Ang sabi pa, iyan ang napapala ng mga lalaking walang tiwala sa kanilang sarili, insecure at siloso. Huwag naman sana akong magpagtagpo ng lalaking tulad ng isang Ricardo Ateneo. Napangiti si Charlene sa sinabi ng kaibigan. Tuwang-tuwa si Mrs. Carla Ilustre nang ipahayag ni na Charlene at Jerwin ang plano nilang pagpapakasal. Nang gabing iyon ay pinagkakasaluhan nila ng magsaganang hapunan na ipinahanda na talaga ng binata para sa kanilang tatlo dahil sa papahayag na pinaplano. "Iho," sabi ng babae, "siguraduhin mo ang wedding na ito ang magiging pinaka sa lahat ng naganap na kasalan sa buong Pilipinas. Dahil hindi ako nabigo sa babaeng gusto kong maging bride mo. Ibig kong masaksihan ng lahat na makakilala natin ang walang kapares na kasal." "Mami, sobra naman yata ang plano niyon," natatawang sabi ni Jerwin. Pagyayabang pa niya. "Iyon ang gusto ko. Masaya ako dahil si Charlene ang mapapangasawa mo. I'm so proud being your mother." "Mami, ang gusto sana namin ni Che ay simpleng wedding lamang." "Hindi, hindi," tili nitong umiiling pa. "Ayoko ng isang simpleng kasalan lamang. Kailangang ingrande." Nagkatitigan sila at nagkatawanan. Hindi kasi nila inaasahang ganito ang magiging reaksyon ng kanyang magiging mother-in-law. At ngayon niya, napatunayan talaga palang gustong-gusto siya nito para sa lalaking pakakasalan. "Kung pinoproblema mo ang salapi, hindi ako magdadalawang isip na bigyan ka pa para lamang mangyari ang kasal na gusto ko." Sabi pa nitong seryosong seryoso. Ang kasal ay minsan lamang dumating sa buhay ng bawat tao. Kaya, kailangan maging mabigyan ito ng magandang pagkakataon.
Siya, sige mami, ani ni Jerwin. Kung talagang yan ang gusto nyo, mangyayari yun. Humalaklak ito, napapalakpak pa. Ikaw ang magiging pinakamaganda sa lahat ng bride, Charlene. Sabi pa ni Mrs. Illustre na tumayo mula sa pagkakaupo at lumapit sa kanya. Hinalikan siya nito at mahigpit na niyakap. Hindi mo pagsisisihan ang naging desisyon mong ito, anak. Mamahalin kang todo ng anak ko. Aalagaan at iingatan. Napaluha sa labis ng katuwaan si Charlene. Naisip kasi niya, hindi talaga niya pinagsisisihan ang pagtanggap kay Jerwin na noong una ay plinano na niyang iwasan dahil lamang kay Ricardo. Lord, salamat at hindi mo ako pinabayaan. Sigaw ng kanyang utak. Salamat at inunuro mo sa akin ang daan para matuntun ko ang ganap na kaligayahan sa buhay ko. Hindi nabigo si Charlene at sa pinangako ng kanyang mother-in-law na ingranding kasal na mag-ina. Nang araw na iyon ay wala talaga siyang pagsisidla ng kaligayahan habang naglalakad sa gitna ng cathedral at hinahatid ng kanyang ama patungo sa harap ng altar na pinaghihintayan sa kanya ng lalaking kanyang minamahal. Si Jerwin na ang pinakagwapong groom sa suot na puting Amerikana. Baka sa mukha nito ang hindi matatawarang kaligayahan dahil sa nangyari na ang pinapangarap na siya ang magiging lovely bride nito, na ilang sandali pa'y magiging kabiyak na ng puso nito at makakapiling na ng habang buhay. Wakas. Salamat muli sa inyong paikinig mga kapakit. Naway isubscribe at i-click ang notification bell upang marami pa kayo mapakinggan na bagong Pocketbook Tagalog Story.